Mga kapatid, saan naabot ang 21 pesos mo? Dahil ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, hindi ka raw matatawag na mahirap kung ang budget mo sa Chibog ay 64 pesos per day o 21 pesos per meal. Sa tingin ko, talagang walang mabibilin 21 pesos. Lalo-lalo na sa katayuan ng buhay natin ngayon. Sa totoo lang, yung 21 pesos, kahit nga bata, kulang na kulang eh. Babaan nila yung presyo ng mga bilihin talaga ngayon. Pag-ipit ka po talaga, tapos po wala po talagang baon, like pamasahe. 1, 2, 3 ka po ng jeep. Sige nga, tignan natin kung makatao nga ba ang budget na 21 pesos per meal. A day in a life ng hindi food poor. So first thing to do ay ang aking morning routine. At ang morning routine ko nga pala ay kumain kasi gutom na ako. Kaya let's go outside and find something to eat. Alright mga kapatid, ngayon ay 6 AM na. At ang trip kong almusalin ay kape at pandesal. Isa sa mga paboritong almusal ng mga Pinoy. At syempre, ang budget natin, 21 pesos. Ma'am, magkano po sa pandesal? 2 pesos po. 2 pesos po. Magkano naman po sa kape, yung pinakamura po? 11. Ang pagtimpla po siya is 12 pesos. Ilan na lang po yung matitirang pandesal sa akin nun, if ever? 21 pesos yung budget mo. So, bali sa 20 pesos, isang kape and then 4 na pandesal. Ano po yung pinakamura nyo pong palaman? 15. 15? Wala po mga tigte-tres, gano'n? Ay, nay! Dinauna pa yun yan. Okay mga kapatid, ang nabili nga natin sa halagang 20 pesos ay kape na timplado na at pandesal. At may sukli tayong piso. So, since walang palaman, sausaw muna natin to dito sa kape. Solved naman ang aking breakfast, 10 out of 10. Next ay nanood lang ako ng TV5 mula umaga hanggang tanghali. Okay, saktong alas 12 na ng tanghali. Bukod sa Itbulaga na, tanghalian na. Tignan natin kung meron tayong mabibiling rice meal sa budget natin na 22 pesos. O yan, sinama ko na yung sukli Madam, magkano po ang kanin? 16 po. Dito po sa paninda nyo ngayon, ano po yung pinakamura? Pag nagtitipid talaga, togi yung binibili nila. Pero pag sa ihaw namin, balunan, tas isaw chicken. So hindi po kasya yung 21 pesos pala. Yes, sir. Madam, sa inyo po, magkano po yung presyo ng kanin? Ang presyo ng kanin namin dito ay 15 lang yung isang balot. Ngayon, ano na lang po yung parang pinakamurang ulam po na pwede kong bilhin? Ay, yung mga gulay lang kasi ang namin is 70 yung isang order. 70? Oo, pero kung talagang wala talaga. Mabigyan namin yung customer ng mga kalahati ganun lang para lang makakain ganun. Pero hindi po sapat ang 21 doon. Hindi sapat sa ulam, sir. At this point, medyo nawawala na pala ako ng pag-asang makakain ako ng rice meal. Madam, dito po sa karinderya nyo, ano po yung pinakamurang rice meal? Ano po, silog. Isang kanin, isang itlog po. 29 pesos lang. Meron po ba kayong instant na noodles, pancit canton? Meron po. 25 pesos po. Pero luto na po yun. Luto na. Magkano po pag hindi luto? 20 pesos po. Sige, okay na siguro yun, madam. Pabili po ng isa. Okay, so hindi nga pala natupad ang wish ko mapagkasya ang budget na 22 pesos para sa kanin at ulam. Kaya buti na lang, nag-e-exist ang instant pancit canton. Ako nga lang ang nagluto, 8 out of 10. And then nanood lang ulit pala ako ng TV5 maghapon. Chill muna habang walang budget pang merienda at panghimagas. At least, binubusog tayo lagi ni Kuya Will. Penga po 5K. Anyway. Ngayon ay 6 PM na. Nako, sana naman makapag-rice meal na tayo ngayon dinner. Lalo na 23 pesos ang budget natin ngayon. Okay, so mukhang negative tayong magkarinderya ngayon kasi mukhang hindi ubra ang 23 pesos natin. So, subukan natin mag-delata. Bali sir, magkano po yung corned beef nyo na delata? 60 ang dilata na Artida. 60. Opo, yung malaki. Magkano po yung maliit? Pinakamaliit niya is 35. Mukhang magsasardinas na lang po ako sir. Ano naman po yung pinakamura nating sardinas? 30 pesos na ngayon. 30 pesos? Opo. Mukhang wala na talagang pag-asa until... Sir, ano pong pinakamura nating inihaw? Isaw tsaka dugo. 10 piso lang po isa. Tapos magkano po yung kanin? Kalahati po 8, 15 po yung isang takal. May half rice po kayo dito?
Magkano po sir yung pork po na laman? 20 lang po. May tig-15 po ba kayo na barbecue? Marami po, sir. Ito po. Ito pong ulo, paa, bulaklak, tenga, isaw baboy, balunan, tsaka yung atay po ng baboy. Sige, ayun, sakto. Isa pong tenga tsaka isa pong half rice. Masarap pero honestly hindi ako nabusog. 7 out of 10. In conclusion, miski yata sa nagjejeta hindi uubra ang 64 pesos ng arawang budget. Ang tanong, hindi pa rin ba food poor sa lagay na yan? Hindi ka nga matatawag na food poor. Kumusta naman ang nutrisyong makukuha mo? Lalo na kung araw-araw paulit-ulit ang food trip mo. Kaya naman question niya ng ilang senador sa nagdaang briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado. At aminado si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na kailangan na itong i-review dahil sa pataas na inflation rate. Sa tingin niyo ba that number is sufficient in 20 pesos? The amount in terms of peso has been adjusted for inflation. Meaning kung if the basket is rice plus some viand, the value of that in say in 2010 or 2010 kasi may inflation na after so many years, that is accounted for. Relative prices have changed kasi nga nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months, no? So obviously doon lang talagang ubos na yung 20 pesos per ano. At ang poverty threshold na 2,775 pesos kada buwan o 9,250 pesos kada araw na budget ng isang individual ay question din ng ilang senador. Take note, hindi pa binabago yan mahigit isang dekada na. Para matrack daw kung may epekto nga ba ang mga programa ng gobyerno sa kahirapan. Kaya bang matustusan yung kanilang mga pangunahing pangangailangan kagaya ng pagkain, tirahan, kalusugan, edukasyon at iba pa? Hindi ko alam kung saan aabot yung 92.50. Tsaka nga pala, yung ice cream na tigba 20 pesos dati, hindi na 20 pesos ngayon. Ewan ko, epekto rin siguro ng inflation. Kaya naman, ang tanong na kung saan naabot ang 20 pesos mo, hindi na lang pang ice cream ngayon. Mga kapatid, iba na ang may alam at may pakialam. Kaya naman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ako si Emil Kailing, News 5 Digital.